Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay si Zairo Jan M. Dolorfino. Ang mag-uulat sa topic na pagpapahulugang semantika. Ano nga ba ang pagpapahulugang semantika? Ang pagpapahulugang semantika ay ang pagbibigay kahulugan sa mga salita o pahayag batay sa pag-aaral ng semantika o ang agham ng kahulugan sa wika. Ang pagpapakahulugang semantika raw po ay ito ang pagbibigay kahulugan sa mga salita o pahayag na nakabatay sa pag-aaral ng semantika. Sa payak na kahulugan, ang semantics o semantiko ay ang pag-aaral ng kahulugan. Yung semantiko o semantics daw ay ang pag-aaral ng kahulugan. Sa ganitong pagkakataon, tumutukoy ang salitang kahulugan sa ugnayan sa pagitan ng mga tagapagpabatid o tagapagpakahulugan at kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Ang tagapagpabatid o tagapagkahulugan is ito yung mga salita, simbolo at pananda. Yeah. Sa makatuwid, ang semantika ay ang pag-aral hinggil sa kahulugan o ibig sabihin ng salita, kataga o wika. Ang salita ng araw is hindi lang literal yung kahulugan niya. Ito ay may iba't ibang antas, mayroong emosyonal, simboliko at kontekstual na aspeto. Ito tinatawag na mga dimensyon ng kahulugan. Mayroon tayong 6 na dimensyon ng kahulugan. Ito ay ang denotatibo, konnotatibo, kontekstual, pragmatiko, lexikal at idiomatiko. Dito muna tayo sa panguna na denotatibo. Ang denotatibong kahulugan ay ang literal o karaniwang kahulugan ng isang salita ayon sa diksyonaryo. Wala itong malalim na simbolismo o emosyonal na aspeto. Yun nga raw pa na ang denotatibong kahulugan ito yung literal na kahulugan ng isang salita o ang karaniwang kahulugan na nakabatay sa ayon sa diksyonaryo. Ang mga halimbawa is ang salitang aso. Ang denotatibong kahulugan ito ay isang uri ng hayop na alaga, may 4 na paa, at kabilang sa pamilya ng mga mammal. At isa pang halimbawa is ang salitang puso, na ang denotatibong kahulugan is isang bahagi ng katawan na nagbobomba ng dugo sa buong sistema. Ito po is ang mga denotatibong kahulugan ng isang salita. At sa muli, ang denotatibong kahulugan ay ang literal o karaniwang kahulugan ng isang salita. Dito naman po tayo sa kahalagan ng denotatibo. Nagbibigay ng tiyak at objektibong kahulugan. Yung nga, nagbibigay ng tiyak dahil yun nga, literal na kahulugan ang binibigay nito. Nakatutulong sa klarong komunikasyon, lalo na sa technical o formal na usapan. Yun. Nakakatulong sa klarong komunikasyon dahil yung kahulugan ng mga salita is literal at maiwasan ang kalituan o maling interpretasyon ng kahulugan sa isang salita. Pangalawa naman po is ang konnotatibo. Ang konnotatibo ay ang mas malalim, simboliko o emosyonal na kahulugan ng isang salita. Kadalasan ito ay may kinalaman sa personal o kultural na interpretasyon. Ang konnotatibong kahulugan nga raw po is ito yung mga kahulugan ng isang salita na mas malalim kesa sa literal lang. Ito ay mas malalim, simboliko at emosyonal ang mga kahulugan nito. Ang halimbawa natin ay gamitin natin ang salitang aso ulit para mapagkumpara natin ang kahulugan ng salitang ito. Ang konnotatibong kahulugan naman ng salitang aso ay ito ay isang tao na tapat o mapagkakatiwalaan, ngunit maaaring mga hulugan ding traidor at taksil. Depende sa konteksto. Yung nga po na yung denotatibong kahulugan nga po kanina ng aso is yung isang uri ng hayop na alaga nga po, diba? At yun ay isang literal na kahulugan, ngunit dito sa konnotatibong kahulugan, ang sinasabi nito is ang kahulugan nito is ay mas malalim, simboliko at emosyonal. Ang sunod naman halimbawa is yung puso ulit, para yun nga mapagkumpara natin na ang konnotatibong kahulugan niya is simbolo ng pagmamahal,
damdamin o emosyon. Yun nga po yung mga kahulugan ng mga salitang ito is mga ay mas malalalim, simboliko at emosyonal dahil ito ay mga konotatibong kahulugan. Ang kahalagahan naman ng mga konotatibong kahulugan is ito ay nagpapayaman sa wika at damdamin. Nakakatulong sa malikhaing pagsulat sa tula, kwento at sanaysay. Yun nga na nagiging malikha ang pagsulat dahil sa mga konotatibong kahulugan nito, lalo na sa pagsulat ng mga tula, kwento at sanaysay. At lastly is nagbibigay ng mas makulay at masining na kahulugan. Pangatlo naman po is ang contextual. Ang contextual na kahulugan ay batay sa sitwasyon o konteksto kung kailan, paano at saan ginamit ang salita o pahayag. Ang halimbawa ng contextual na kahulugan ay ang pahayag na mainit ang ulo ni ate. Ang contextual na kahulugan ito is hindi literal na may lagnat. Ito ay nangahulugang galit si ate. Yung kahulugan ng isang salita is batay sa sitwasyon o konteksto kung kailan, paano at saan ginamit ang salita. Dito sa halimbawa na to na pahayag, mainit ang ulo, pero sinasabi na hindi literal na may lagnat, pero nangahulugang galit si ate. Ang sunod na halimbawa is mabigat ang loob niya. Dito ay hindi literal na mabigat, kundi malungkot o may problema. Ganito po ginagamit yung contextual na kahulugan ng isang salita. Hindi siya literal na sinasabi na sa isang pahayag, ngunit may ibang pagpakahulugan. Ang kahalagaan naman nito is nakakatulong ito sa pag-unawa ng tunay na mensahe ng kausap. Yun nga na nauunawaan natin ang tunay na mensahe ng kausap kapag alam natin na yung sa pahayag niya is hindi literal na yun ang sinasabi. At pinapakita nito na ang sitwasyon ay mahalagang bahagi ng komunikasyon. Sunod naman po is ang pragmatikong kahulugan. Ang pragmatiko ay tumutukoy sa kahulugang batay sa intensyon ng nagsasalita at sa ugnayan nila ng kausap. Maaaring magkaiba ang literal na kahulugan ng tunay na gustong iparating. Dito sa pragmatikong kahulugan is yung kahulugan ng isang salita is batay sa intensyon ng nagsasalita at sa ugnayan nila ng kanyang kausap, na maaaring magkaiba ang literal na kahulugan at tunay na gustong iparating ng kausap. Halimbawa nito is ang pahayag na ang ganda mo ngayon ha. Pwede itong papuri, pangasar o sarkastiko, depende sa tono at relasyon ng nagsalita at nakarinig. Na pwede itong maging papuri na ang ganda mo ngayon ha, at pwede rin siyang pang-aasar or sarkastiko na sinasabi mong parang sinasabi mong pangit siya, ganun. At sunod na halimbawa is bukas na lang natin ayusin yan. Maaring gustong sabihin ng nagsasalita na ayoko ngayon na gawin yung isang bagay, yung ayusin ang isang bagay, hindi lang bukas na lang ang sinasabi niya. Ito ay mga pragmatikong kahulugan na kahulugan na nakabatay sa intensyon ng nagsasalita at sa ugnayan nila ng kausap. Ang mga kahalagahan naman ng pragmatikong kahulugan is mahalaga ito sa pagbasa sa tunay na damdamin at layunin ng kausap. Yun nga na kagaya ng halimbawa kanina na yung sa ang ganda mo ngayon ha, na mahalaga ito para malaman mo ang tunay na damdamin at layunin ng iyong kausap. At isa namang kahalagan nito ay nakakatulong ito sa mas sensitibong komunikasyon. At ang panglima, leksikal na kahulugan. Ang leksikal na kahulugan ay batay sa ugnayan ng mga salita sa isa't isa, tulad ng kasing kahulugan or synonymy, kasalungat or antonymy, at kolokasyon, mga salitang karaniwang ginagamit ng magkasama. Ang leksikal na kahulugan is ito yung mga ugnayan ng mga salita sa isa't isa, yung synonyms at antonyms ng isang salita.
Mga halimbawa nito is ang una is ang kasing kahulugan, na ang kasing kahulugan nga is yung synonyms, yung parehas na kahulugan ng isang salita. Yun, masaya at maligaya, magkasing kahulugan yun. Sa kasalungat naman, halimbawa is ang mabuti at ang masama, magkasalungat sila. At ang kolokasyon, na yung mga salitang karaniwang ginagamit ng magkasama. Ang example dito is at mata plus ngit-ngit, na ang ibig sabihin is mata ng galit. At lastly is ang araw plus gabi, na magiging araw-gabi kang iniisip. Yun ang mga kolokasyon. Ang kahalagaan naman ng lexikal na kahulugan is nakakatulong ito sa pagpapalawak ng talasalitaan. Yun na mas lalawak ang iyong knowledge sa mga sa mga ganitong salita, sa mga antonyms at synonyms ng isang salita. Nakakatulong sa mas masining na pagsulat o pagsasalita. At lastly, pinapalalim ang pagkaunawa sa relasyon ng mga salita. Yun nga sa sinabi ko na mas nakakatulong sa pagpapalawak ng talasalitaan dahil mas maunawaan mo ang relasyon ng mga salita, ang mga synonyms ito o mga kasing kahulugan, at antonyms, yung kasalungat at mga kolokasyon. Lastly, sa dimensyon ng kahulugan is ang idiomatikong kahulugan. Ang idiomatiko ay tumutukoy sa mga ekspresyon o pahayag na may kahulugang hindi literal, kundi nakabatay sa kultura o nakasanayang gamit ng wika. Ang mga halimbawa nito is ang pahayag na itaga mo sa bato. Ito ay mga kahulugang hindi literal, kagaya na lamang sa pragmatiko, pero ito ay nakabatay sa kultura o nakasanayang gamit ng wika, yung mga kahulugan ng mga salitang ito. Halimbawa ngayon sa itaga mo sa bato, ang ibig sabihin nito is tiyaking tiyak o paninindigan. Yun nga yung pahayag na ito na itaga mo sa bato is hindi literal, at kundi nakabatay sa kultura o nakasanayang gamit ng wika. Yun nga sa kultura nating mga Pilipino, ang meaning ng itaga mo sa bato is tiyaking tiyak o paninindigan. Ang pangalawang halimbawa namin is ang nagbibilang ng poste. Ang ibig sabihin naman nito is walang trabaho. Yun nga yung idiomatikong kahulugan is tumutukoy ito sa mga ekspresyon o pahayag na may kahulugang hindi literal, yung mga hindi literal sa isang pahayag o salita, pero kundi nakabatay sa kultura ng isang tao o nakasanayang gamit ng wika. Ang kahalaga naman nito is nagbibigay ng kulay at lalim sa wika. Nagbibigay ng kulay at lalim sa wika na hindi literal yung kahulugan ng isang pahayag, ngunit may iba pang kahulugan na depende sa kultura at sa kultura ng isang tao. Ginagamit sa masining na panitikan at pang-araw-araw na komunikasyon, at nakatulong sa pagkilala sa kultura ng isang lipunan. At dito naman tayo sa buod ng buong yung buod ng aking report, na ang mga dimensyon ng kahulugan: ang denotatibo, konotatibo, kontekstual, pragmatiko, lexikal, at idiomatiko. Ang focus ng kahulugan ng denotatibo is literal o diksyonaryo. Ang halimbawa ay puso, bahagi ng katawan. Sa konotatibo naman, focus ng kahulugan niya is emosyonal, simboliko, at ang halimbawa naman ay ang kahulugan ng puso is pag-ibig. Sa kontekstual, kahulugan batay sa sitwasyon. Yan, nakabatay sa sitwasyon. Ang halimbawa nito is mainit ang ulo, meaning galit. Pragmatiko, kahulugan batay sa intensyon. Sa intensyon ng kausap or nagsasalita. Ang halimbawa naman ito is ang pahayag na ang ganda mo ha. Ito ay nangangahulugang pagiging
sarcasm o papuri. Sa lexical naman, ito ay mga ugnayan ng salita. Kung synonym ba to or antonym. O pwede ring maging kolokasyon. Ang halimbawa dito is matalino at marunong. Ito ay yung halimbawa nito is synonym, kasing kahulugan. At lastly, sa dimension ng kahulugan, ang idiomatiko, focus ng kahulugan nito is di literal na expression. Ang halimbawa naman ito ay ang nagbibilang ng poste na ang meaning is tambay, na ang kahulugan nito is nakabatay sa kultura ng isang tao. Yun lamang po ang aking report at salamat sa pakikinig.